Kinuha ng mga kalaban si Otama kaya agad na hinabol nila Luffy. Pero pinipigilan sila ng taong paniki gamit ang mga palaso nito. Sinalag ni Zoro ang maraming palaso. Nais din tumulong ni Okiko pero dahil sobrang bilis ng kalaban ay sumakay siya sa Lion Dog. Pinahaba ng bida ang kamay at kumapit kay Kamocheo upang makasakay din sila ni Zoro. Ngunit dumating na naman si Batman at inatake sila hanggang sa mapinsala ang Lion Dog at tuluyang makatakas si Gazelman. Kaya tumalon si Luffy patungo kay Batman pero nasalag nito ang malakas niyang suntok saka tuluyan itong tumakas. Nilabas ni Okiko ang notebook at sinabing ang mga namumuno sa lugar ay sina Hawkins, Hold'em, at Speed. At meron din silang malalakas na mga tauhan. Nagtanong si Zoro kung sino talaga ang babae. Kaya nagpakilala itong isa daw siyang samurai. Tumawag si Gazelle sa boss nito kaya dinala ang bata patungo sa base. Kasalukuyang nagaganap ang sumo wrestling. Samantala si Urashima ay naiinis kay Zoro. Pero aasawahin niya pa din daw si Okiko dahil type niya ito. Giit ni Mouseman na pwede naman siyang gumawa ng kahit na ano upang mapilit ang dalaga na pakasalan siya. Dahil dito ay nagka-idea ang mataba. Nagtanong ang may-ari ng shop kung ayaw ba nito ng pagkain. Ngunit nang makita ni Urashima ang alagang raccoon dog ay pinapaluto niya ito. Samantala pinakita nila si Otama sa boss nilang si Hold'em. Takot na takot ang bata dahil kakaiba ang nilalang pero hindi daw siya iiyak. Ngunit naiinis ito dahil naririnig nilang hinihingal ng malakas si Gazelle. At nakita na ang tiyan lang pala nito ang lion. Kung saan parang engot ito dahil inaaway niya ang lion sa kanyang tiyan. Nagalit ang lion kaya kinoryente nito ang kanyang itlog. Pero kalaunan ay nasaktan din ng lion dahil iisa lang sila ng katawan. Nagtatanong si Hold'em kung paano napaamo ni Otama ang mabangis na babon. Nang maalala ng bata ang bilin ng kanyang master ay nagsinungaling pa ito. Pero hindi naniwala ang pinuno sa kanya. At nagpakuha ito ng pang-ipit para pilitin siya kaya takot na takot ang bata. Sila Luffy naman ay sumugod sa kanilang base pero maraming nagbabantay. Nakita ni Beppo ang gagawin nila Luffy kaya agad na sinabi kay Law na sinabing kailangang pigilan sila Luffy. Samantala si Otama ay malapit ng sakta ni Hold'em para umamin. Isinigaw ni Luffy na ililigtas nila si Otama. Pero kinabahan si Okiko dahil makukuha nila ang atensyon ng mga malalakas na tulisan. Pero ginamit ni Luffy ang Conqueror's Haki kaya nakatulog ang mga ito. Giit ni Okiko na hindi sasagot ang mga tao kahit magtanong sila dahil sa impluwensya ni Orochi. Kwento ni Okiko na noon ay maraming sibilyan doon. Pero dahil sa mga tauhan ni Orochi ay mga negosyante na lang ang natira sa bayan ng Bakura. Dahil sa lakas ng kalaban ay tumalsik ang isang sumo wrestler ngunit pinigilan ito ni Luffy. Ang may gawa pala nito ay si Urashima, na sinabing wala daw siyang pake kahit pagtulungan siya. Nagtulong ang dalawang lalaki ngunit sinampal lang niya ang isa. Ang isa naman ay sinakal at tinapon. Dahil dito ay si Urashima na naman ang kampiyon. May nakita na naman silang tumatalsik na mga wrestler kaya na-excite si Luffy. Dahil kay Urashima ay marami na ang mga wrestler na nabalian ng buto pero hindi pa rin ito natatalo. Meron pang 3 bagong challenger. Dumating sila Luffy para mapanood ito. Pero sa isang palo ay lipad ang 3 sa ere. Natuwa ang sumo wrestler nang makita doon si Okiko. Ngunit halata naman na ayaw sa kanya ng dalaga. Sinubukan ni Luffy na magtanong kung nakita nila si Otama. Pero hindi sila pinapansin ng mga tao. Pinag-utos ni Urashima na dalhin sa kanya si Okiko. Kaya binanata ni Luffy ang dalawa sa mga ito. Si Zoro ay tinalo din ng maraming sumo wrestler. Gagamitin sana ni Zoro ang espada pero sinabi nito na aatakihin ba niya ang walang sandatang kalaban. Kaya hindi niya tinuloy at nakuha ng mga ito ang babae. Sumugod pa ang isa kay Luffy ngunit madali niya lang na tinalo. Humingi naman ng tawad si Zoro dahil naloko siya. Pero alam niya daw na hindi ordinaryong babae si Okiko. Ayaw lumapit ng dalaga kay Urashima kaya nagagalit sa kanya ang mga tao. Pero sinabi ni Urashima na para sa kanilang mga samurai ay mababang uri ng nilalang lang din sila kaya natahimik ang mga ito. Saka lumapit na ang manyak sa dalaga. Kaya umiwas ito at pinutol ang kanyang buhok. Nagulat ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Natatakot ang mga tao pero pumalakpak pa si Luffy. Dahil sa nangyari ay na-broken hearted ang kawawang sumo wrestler. Kaya halos maging gorilla ito dahil sa galit. Saka ito naghanda na tapusin ang dalaga na nagmamakaawa. Pero sinabi pa ni Okiko na alam niyang nananakit talaga ito ng babae kaya lalo itong nagalit at inatake siya ng napakalakas. Ngunit dumating si Luffy at tinumbasan ng kanyang malaking kamay na ikinagulat ng mga tao. At dahil sa lakas ay yumayanig ang paligid. Hanggang sa ma-out of balance ang dalawa kaya pinilit nilang hindi mahulog sa ring. Saka natuwa ang mga tao sa magandang labanan. Nais daw patayin ni Urashima si Okiko dahil pinahiya siya nito. Sagot ng bida na kung matatalo daw siya nito. Dahil dito ay naglaban ng dalawa ng sumo. Pero hindi nito matamaan si Luffy. Kaya mas bumilis ang atake ni Urashima pero hindi niya pa rin matamaan ang bida.
Sunod ay sinalag niya ang atake nito, saka nakipagsabayan ng atake. Tapos sinubukan niyang buhatin ito pero kinuha siya at itinapon, ngunit kumapit sa kanya ang bida para makabalik. Kaya mas tumindi ang mga atake ng wrestler sa kanya. Nakarating kay Hold'em ang balita pero wala daw siyang pake dahil abala siya kay Otama. Dahil binanggit ng bata ang Kozuki clan ay dapat daw itong maparusahan. Giit ni Urashima na dapat daw mamatay si Okiko dahil tumangging asawahin ang katulad niyang samurai class. Sinabi ng bida na gawin niya ang gusto kung mananalo siya. Kaya umatake ng napakalakas ang wrestler pero pinigilan lang ito ni Luffy gamit ang haki. Saka pinahaba niya ng husto ang kamay at naghandang umatake. Samantala pinipilit naman si Otama na gamitin ang kakayahan. Pinalaki ng bida ang kanyang kamay. Saka walang awang sinampal ang mayabang na sumo wrestler na tumalsik sa labas ng ring patungo sa mga kabahayan hanggang sa tumama siya kay Hold'em kaya plakda ang dalawa. Nakaligtas si Otama dahil sa nangyari, at gulat na gulat naman ang mga tao sa nakita. Nang umakyat si Zoro ay natakot ang mga tao dahil wanted siya. Samantala si Beppo ay nahihirapan kaya nag-scan si Lo at nalaman na kumain ito ng kontaminadong isda sa ilog. Dahil dito ay hindi nila napuntahan sila Luffy. Si Luffy naman ay sinabing dalhin sa kanya ang boss. Natakot ang mga tao sa sinabi ng bida. Saka nakarating na rin kay Basil Hawkins ang balita. Nagalit ang mga tulisan kaya sumugod ang mga ito. Pero pinagsusuntok lang sila ng bida habang hawak ang espada. Kay Zoro ay basic lang ang mga ito. Nagpapanggap pa si Okiko pero alam daw ni Zoro na malakas ito. Kaya nang sumugod ang kalaban ay mabilis lang niyang tinatalo ang mga ito. Saka nagpatuloy sila sa panggugulpi sa mga kalaban. Samantala sa Akobore Town ay umiiyak na ang isang bata sa gutom. Saka dumating ang isang lalaki na naghahanap din ng halamang gamot. Samantala sa Paradise Town ay napakaraming masasarap na pagkain. Pero hindi binabayaran ng sapat ang mga manggagawa doon saka sinipa pa ang matandang nagreklamo. Tuloy pa rin ang pag-ubos ng tatlo sa mga kalaban. Saka nalaman nilang si Hold'em ang namumuno doon. Tatakas na sana ang bata ngunit nahuli siya ng layon. Saka binuhat ni Hold'em si Urashima at binalibag. Tapos nakita nila si Luffy na hinahanap ang boss. Binuksan ng malaking gate at pumasok ang napakasarap na mga pagkain kaya natuwa ang isa pang boss na si Speed. Tapos nagtungo si Speed sa nawasak na lugar ni Luffy. Dumating si Hold'em na galit at dahil sa kakayahan nito ay nalaman niya kung ano ang nangyari. Nakita din nila na nasa bungangan ng layon si Otama. Tapos pinagbintangan pa silang tauhan ni Shutenmare the Thief. Saka nagbantay itong papatayin ng bata pag kumilos sila ng masama. Samantala paparating na rin doon si Hawkins. At nakita nila Lo na gumawa na talaga ng eksena sila Luffy. Pinakilala ni Hold'em na si Kamijiro ang layon sa kanyang tiyan. Gagawin daw sila nitong hostage para mahuli din si Shutenmaro. Giit nitong ang grupo ni Shutenmaro ang nagnanakaw ng mga supply nila pero wala talagang alam dito sila Luffy. Giit ng dalaga na wag na daw nila itong galitin. Pero ang tunay daw na kinatatakutan ng mga tao ay ang kanang kamay ni Kaido na si Jack the Drought. Naalala nila Luffy na si Jack ang nangwasak sa Zou Island. Pero sa huli ay pinatalsik lang ito ng giant elephant. Ngunit sinabi ni Okiko na buhay pa ito dahil nandito si Jack ilang araw pa lang ang nakalipas. Dagdag pa ng dalaga na kapag nakarating ito kay Jack ay siguradong madadamay ang buong bayan. Kalaunan ay dumating doon si Speed na maraming dalang pagkain kaya natakam si Luffy. At nagalit din siya dahil walang makain ng ibang tao. Kaya nagplano ang dalawa na kunin ang pagkain at tumakas. Samantala nakarating na rin si Hawkins. Ngunit hinarang na siya ni Lo. Sumugod ang mga tauhan ni Hold'em. Pero sa isang atake ay natalo ni Zoro ang mga ito. Saka pinag-utos nitong kainin na ng layon si Otama kaya mabilis itong sinuntok ng ating bida saka kinuha ang bata. Si Zoro ay pinuntahan ng mga pagkain. Kaya umatake si Speed pero walang kwenta ang mga palaso niya. Saka pinatalsik ni Zoro ang mga ito. Galit na umatake si Hold'em gamit ang espada nitong humahaba. Samantala nahuli naman si Okiko. Si Zoro ay patuloy ang pakikipaglaban sa napakaraming mga samurai. Ngunit sinabi ni Zoro na hindi siya tutulong saka umatake sa mga kalaban. Dahil dito ay lumaban na lang si Okiko at tinalo ang lalaki. Saka nakipaglaban pa ito sa maraming samurai. Nagpatuloy sa pag-atake si Speed ng mga palaso ngunit nagagawang masalag ng dalawa. Sa pagsugod ni Okiko ay ubos ang mga tauhan ni Speed. Si Zoro naman ay umakyat sa cart. Sa kanila kinuha ang kariton na puno ng mga pagkain. Samantala si Luffy ay tumakas na rin mula kay Hold'em. Napansin pa ng bida ang pisngi nito. Kaya nagalit siya at naghandang umatake pero tinira siya ng apoy ng layon. Ngunit nagpatuloy sa pag-atake ang bida gamit ang Red Hawk sa kawawang Hold'em. At bago mahulog si Otama ay kinuha niya ito. Saka sila magkasamang tumakbo.
Samantala patuloy sa pagtakas sila Zoro dala ang mga pagkain. Pinigilan din ng maraming tulisan sila Luffy. Ngunit walang binatbat ang mga ito sa kanya hanggang sa maubos niya lahat. Saka siya tumalon at sinipa ang isa. Nang makakita ng kabayo ay sumakay at niyakap pa ito. Pero si Speed pala ang kabayong nasakyan niya. Kaya nagpalabas ng Kibi Dango si Otama at pinakain sa utu-utong kabayo. Dahil dito ay dadalhin na daw sila ni Speed kung saan nila gusto. Pero nagagalit ito kay Luffy dahil si Otama ang master niya. Saka naaalala ni Otama si Ace dahil sa ginawang atake ni Luffy. Ayaw magpakilala ni Lo dahil ayaw niyang malaman ni Kaido na nandito siya. Agad niyang ginamit ang room sa paligid. Dahil sa kakayahan at dahil sa tato ay naisip ni Hawkins na ito si Lo. Itinapon nito ang isang bato. Saka nag-teleport siya gamit ito kaya walang nagawa si Hawkins sa kanyang atake. Pero ang tauhan nito ang nahati. Sunod ay gumamit siya ng injection shot sa katawan nito. Ngunit ang isa pang tauhan ang namatay. Ginamit ni Hawkins ang straw sword kaya inatake ito ni Lo pero natanggal pa rin ito ang helmet niya. Nakarating na rin sila Luffy sa treasure ship kaya inutusan si Horselina na umakyat. Sa pagmamadaling kumain ay nabulunan pa si Luffy. Ngunit may mas importante pa daw kaya tumalon ito ng napakataas. Nang makita nilang si Lo ang kaharap ay sumugod ang mga tauhan ni Hawkins ngunit pinutol sila nito. Saka pinalutang patungo kay Basil tapos nag-teleport at nagtama ang mga espada nila. Dahil wala ng proxy si Hawkins ay nanganganib na ang buhay niya. Kalaunan ay may nag-report kay Hawkins na may tumalo daw kay Hold'em kaya nakarating kay Kaido ang balita na siyang kinakatakot ni Lo. Tapos nakita nila na paparating ang treasure ship na ninakaw nila Zoro. Kaya umakyat doon si Lo na nagagalit dahil sa ginawa nila. Sa likod ay hinahabol pa rin sila ng mga kalaban. Si Otama naman ay pinakain si Horselina ng karot. Nagagalit si Lo dahil kinuha nila ang atensyon ni Jack. Tapos nagtataka din si Lo kung bakit nandoon ang isang headliner ni Kaido. Ang tinutukoy pala ni Luffy na importanteng bagay ay ang malaking paliguan kaya kinuha niya rin ito at tumalon-talon sa bubungan. Samantala sa bayan ng Akobore ay nagugumtam pa rin ang mga tao. Nang makita nila ang paparating na treasure ship kaya natuwa ang mga ito. Pagdating ay tila mga bayani sila para sa mga tao na tuwang-tuwang pinaghatian ng mga pagkain. Ngunit dumating na rin ang mga kalaban. Kalaunan ay dumating na rin si Luffy dala ang malaking paliguan kaya napisat ang mga ito. At sinabi ng bida na malinis ito kaya pwede nilang inumin. Labis na tuwa ang naramdaman ng mga tao dahil sa ginawa nila Luffy. Pagbaba ay nakita niyang nandoon na si Lo na nag-aalala sa ginawa nila. Saka binigay ni Luffy ang isang mansanas sa bata at sinabing ito ang mga kapalit ng pagpapakain sa kanya. Gayunpaman ay nanghihingi pa rin siya ng karne. Samantala labis ang pinsala na nagawa ng ating mga bida sa syudad kaya nag-report na rin si Hawkins. Magkakasundo naman na naghati-hati ang mga tao sa mga resources na binigay ng bida. Labis na nasarapan si Otama sa binigay ni Luffy na mansanas. Giit ng bida na ang pangarap niya ay ang makakain sila ng masarap araw-araw bago siya umalis sa lugar. Naalala naman ni Otama na sinabi din ito sa kanya ni Ace kaya labis ang kanyang kasiyahan. Giit ni Lo na kailangan na nilang umalis. Dahil kailangan nilang magtungo sa gumuhong Oden Castle. Si Otama naman ay sumakay na kay Speed upang umuwi sa kanyang bahay. Bago siya umalis ay labis na nagpasalamat si Otama sa ating bida. Pagkatapos ay nagpasalamat din ng mga bata doon dahil nabusog daw sila ng sobra. Kaya sa kanilang pag-alis ay nagpasalamat din ang buong village. Saka sumakay na sila kay Camacho upang magpatuloy sa paglalakbay. Nagtataka si Lo kung bakit kasama ang dalaga, sagot nitong nais niyang makita ang Oden Castle. Giit ni Luffy na mabait naman daw ito at malakas. Pero sinabi ni Zoro na meron daw itong itinatago. Giit ni Lo na makikipagkita daw sila sa mga Ghost of Wano. At siguradong magugulat daw sila sa makikita nila sa itaas. Nagtatanong si Luffy kung ano ang tinutukoy nila. Nang maramdaman na hinahabol sila ng isang malakas na kalaban. Kaya naman nagpaiwan doon si Zoro para kalabanin ito. Samantala sa Flower Capital ay tinuturuan sa eskwelahan ng maling kasaysayan ng mga bata para kamuhian din nila ang Kozuki clan. Ang kanilang guro ay may kapangyarihan ng ahas. At sinabi pa nito na ang nagligtas sa kanila ay walang iba kundi si Kurozumi Orochi. Kaya naiinis ang matanda dahil puro kasinungalingan ito. Si Denjiro na isang Yakuza boss ay nagkikwento na ng mga sikreto dahil sa epekto ng alak kaya nalalaman ito ni Robin. Giit nitong nang ubusin nila ang Kozuki clan ay nangako ang asawa ni Oda na magbabalik sila upang patayin si Orochi. Pero alam niyang malabo ito dahil sinunog daw nila mga ito sa Oden Castle. Nang makarating sila sa itaas ay naiyak si Okiko sa naalala. Samantala si Zoro ay nakikipaglaban sa isang White Tiger na gumagamit ng espada. Pinakita ni Lo ang mga puntod nang makita niya ang puntod ni Oden. Ngunit nakita din niya doon ang mga puntod nila Raizo, Kanjuro at Kinemon kaya naisip niyang habang wala sila ay namatay ang mga ito. Ngunit nakita din niya ang puntod doon ni Momo. Tapos sa isang gumuhong bahay ay nakita ang nanlilisik na mga mata. Unti-unti itong lumapit sa kanila kaya napasigaw ang bida pero si Kinemon lang pala ito. Tumakbo si Okiko papalapit dahil magkaibigan pala sila. Saka nalaman ng dalaga na sila Luffy daw ang tutulong sa kanila.
Dumating na din si Momo na nag-practice daw ng espada. Kalaunan ay nakarating na rin doon sila Sanji. Kaya agad na lumapit si Momo sa mga siopaw ni Nami. Tapos ininggit pa nito si Brook. Saka na in love din si Sanji kay Okiko. Pinapalayas ni Brook si Momo pero nagalit pa ito. Nalaman nilang sila Lo pala ang nagnanakaw sa farm. Pumasok sila sa loob ng sira-sirang bahay kaya puro aksidente ang naganap. Saka sinabi ni Kinemon na meron pa silang isang sikreto. Dahil ang totoo ay nanggaling daw talaga sila sa panahon na 20 years ago sa Land of Wano. Di makapaniwala ang mga pirata sa kanilang narinig. Kaya ipapaliwanag daw ito ni Kinemon. Ang pangalan daw talaga ng palasyo ay Kuri Castle, ngunit binigyan ito ng nickname ng mga tao na Oden Castle dahil sa pagmamahal nila dito. Napag-alaman na boring daw si Oden sa Flower Capital kaya nagtungo siya sa lawless area na tinatawag na Kuri. Pinagtulungan daw si Oden ng mga tulisan ngunit lahat sila ay tinalo nito. Ngunit nagpakita ang pinakamapanganib na tao sa Kuri na si Ashura Doji. Nagkaroon ng napakatinding duelo ang dalawa, ngunit sa huli ay si Oden ang nanalo. Dahil dito ay siya na ang naging pinuno sa bayan ng Kuri. Pagkatapos ay tinuruan niyang magtrabaho ang mga tulisan. Hanggang sa umasenso ang lugar at nakapagpatayo ng sarili niyang kastilyo at meron pang paradise farm. Kaya naging masaya na ang pamumuhay sa Kuri Village. Gumawa din sila ng mga bangka at mga tulay. Samantala naalala din ni Dogstorm ang nakaraan noong natatakot sa kanila ang mga tao. Pero dumating si Oden at iniligtas sila sa mga ito. Dahil dito ay si Oden daw ang kanilang hero. Naging napakagandang lugar ng Kuri Village dahil kay Oden. Pero nagsabuatan daw sila Orochi at Kaido upang ma-frame up si Oden kaya naging wanted ang kanilang hero. Patuloy na nakipaglaban si Zoro sa White Tiger hanggang sa matalo niya ito. Nang sa ibaba ay nakita niya ang isang daungan kaya nagtungo siya dito. Napaiyak na lang sila Kinemon at Momo dahil namatay daw ng isang kriminal si Oden. Kaya galit na galit si Luffy kay Orochi. Dagdag pa nitong 20 years ago na itong nangyari pero para sa kanila ay ilang buwan pa lang ang nakalipas. Tumakas daw sila mula sa execution nang makita sila Dogstorm at Cat Viper na nahuli pero hindi nila tinulungan dahil nagmamadali silang iligtas si Momo na nasa Oden Castle. Pero pagdating ay nasusunog na ang palasyo. Kinalaban nila ang mga naiwang alagad ni Kaido at nagmadaling hanapin si Momo. Kalaunan ay nakita nila na buhay pa ang mag-iina. Pero ayaw daw umalis ng asawa ni Oden na si Toki. At sinabing maaari daw silang magtungo sa hinaharap pero hindi na sila makakabalik sa nakaraan. Dahil meron palang devil fruit si Toki na may kakayahang mag-travel sa future. Pero dito na daw ang wakas ng kanyang paglalakbay kaya magpapaiwan siya doon. Dahil dito ay nangako na lang si Kinemon na tatalunin sila Kaido at Orochi sa hinaharap. Kaya naman napunta na silang 5 sa future kung saan wasak-wasak na ang kastilyo. Doon ay nakita nila ang kanilang mga puntod dahil inakala na lahat sila ay patay na. At dito sa present ay nakita nila ang napakaraming factory ni Kaido. At kinamumuhian na rin ng Kozuki clan dahil sa kasinungalingan ni Orochi kaya akala ay wala na silang kakampi. Pero kahit lumipas na ang 20 years ay may mga tao pa rin na naniniwala kay Oden. Labis na ikinalungkot ng 5 ang kanilang nakitang kalagayan ng Land of Wano. Nang may dumating na mga samurai kaya naghanda si Kinemon. Pero ang mga ito ay kinikilala pa rin si Kozuki Momonosuke bilang tagapagmana ni Oden. Dahil sinabi daw sa kanila ng kanyang ina na sa ika-20 taon ay magbabalik ang kanyang anak, kaya naman hinintay daw nila ito. At ang palatandaan ng mga matapat na lingkod ay may mga buwan sa paa. Giit ni Kinemon na kailangan pa nila ng mas marami kaya nagpaparecruit pa siya ng mga kasapi. Inutusan daw nila si Okiko na mag-imbestiga, habang silang 4 naman ay naglakbay upang magtungo sa Zou Island. Ngunit hinabol sila ng mga nakakitang tauhan ni Kaido. Kalaunan ay nasira ang kanilang barko at nahiwalay si Raizo sa kanila. Kalaunan ay nagkahiwa-hiwalay din sila Momo, Kinemon at Kanjuro dahil hinabol sila ng mga tauhan ni Doflamingo. Hinanap ni Kinemon si Momo sa Punk Hazard. Pero pinutol-putol naman siya doon ni Lo. Ngunit dahil sa Straw Hat ay muli silang nagkita-kita. Pero sa ngayon ay hindi muna dapat malaman nila Kaido na buhay pa sila. Ang mga kasapi nila sa ngayon ay ang Straw Hat Pirates, Heart Pirates, ang Mink Tribe, at ang mga samurai na loyal pa rin sa Kozuki clan. At kailangan daw nila ng matinding plano para matalo ang mga pinuno ng kalaban. Mangyayari daw ang labanan sa Onigashima Island kung nasaan si Kaido at ang mga alagad nito. Giit ni Okiko na aatake sila sa Fire Festival. Dahil magkakaroon daw ng kasiyahan sila Orochi at Kaido, kaya aatake sila kung kailan lasing at busog ang mga ito. Sinabi ni Sanji na baka ma-inlove sa kanya ang dalaga at makalimutan nito si Kinemon. Giit naman ng samurai na may asawa na siya. Sinabi ni Okiko na ayos lang daw si Atsuro dahil ito pala ang asawa niya. Pinakita ni Kinemon ang ginawa niyang mga simbolo tungkol sa kanilang plano.
At alam nilang maiintindihan daw ito ng mga tao sa Wano. Kaya kailangan daw nilang ipamigay ang mga flyers sa merong mga marka ng buwan sa kanilang mga paa. Ang gumagawa daw nito ngayon ay sila Zoro at Usopp. Giit ng captain na hindi daw tumutulong si Zoro. Dahil kasalukuyan ay nagbabangka lang ito. Si Frankie naman ang naatasan na alamin ang blueprint ng palasyo ni Kaido. Si Robin ay inatasan nilang alamin ang mga gagawing kilos nila Orochi. Dahil nandito na rin ang iba pang Straw Hat ay si Brook na daw ang kukuha ng mga pagkain. Si Nami naman ay magpapanggap na female ninja. Si Sanji ay gagamitin ang pagluluto nito para mas mabilis na mahanap ang mga taong may buwan sa paa. Si Carrot ay inutusan na makipagkita kay Dogstorm kasama si Okiko. Binigyan na sila nito ng mga dahon at gamit ang kakayahan ay nakapag-disguise na ang lahat kaya kinilig si Sanji sa outfit ni Nami. Nagtataka si Nami kung ganito ba talaga ang outfit ng isang female ninja. Sagot ni Kinemon na ganito dapat ang tamang outfit. Kalaunan ay tinawag ng samurai ang tunay na female ninja. Kaya nalaman ni Nami na ibang outfit ang binigay sa kanya ni Kinemon. Samantala ang disguise ni Brook ay isang skeleton na may panso sa ulo. Giit ni Kinemon na unahin daw nilang hanapin ang tatlong mahahalagang samurai. At ang mga ito ay sina Koamatsu, Ashura Doji, at Denjiro. Ang target nila ay sina Kaido at Orochi. At magkikita naman sila pagkalipas ng 2 linggo sa araw ng Fire Festival. Patuloy na naghahanap si Usopp ng may mga buwan sa paa upang bigyan ng flyers upang malaman nito ang kanilang planong pag-aaklas. Nagkita ang tatlo para sabihin ang progress ng kanilang mga kanya-kanyang misyon. At may nabalitaan din daw si Usopp na malakas na mandirigma na may pangalang Shutenmaru. Naalala daw ni Sanji na nakalaban ni Oden si Ashura Doji pero bakit kasama ito sa mga kakampi nila? Giit ng samurai na naging matapat itong lingkod ni Oden matapos ng pagkatalo. At ngayon ay nabalitaan nilang Shutenmaru na ang pangalan nito at pinuno ito ng mga magnanakaw. Nagtanong ang bida kung malakas ba ito. Giit ni Okiko na isa ito sa pinakamalakas na samurai. Nagsasaya ang mga tao sa pagkain na binigay nila Luffy. Nang dumating doon ang grupo ni Shutenmaru dahil nabalitaan ng maraming pagkain. Kaya walang awa nilang kinuha ang mga ito. Ang isang matanda ay ayaw umalis sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito ay nagalit si Ashura Doji at nilabas pa ang espada. Pero malakas ang pag-asa ng matanda na ililigtas sila ng 9 samurai ni Oden. Ngunit hindi nito alam na isa ang kaharap sa mga ito. Biglang kinain ng isang halimaw ang mga tauhan niya sa likod. Saka nagpakita na dumating pala doon si Jack the Drought. Giit ni Jack na kaya hindi pa rin pinapatay si Shutenmaru ay dahil nais itong maging kasapi ni Kaido. Ngunit ayaw daw sumali ni Shutenmaru kaya sumugod siya at nakipaglaban kay Jack. Samantala si Kaido ay patuloy pa rin ang pag-inom ng napakaraming alak. Saka pinag-utos nito na dalhin sa kanya ang hinahanap niya. Pag-atake ng samurai ay naputol ang espada ni Jack. Ngunit napinsala din pala ang katawan nito. Dahil dito ay nagalit na si Jack sa kanya. Kaya muling naglaban ng dalawa gamit ang kanilang mga espada. Napatras si Ashura saka gumamit ng malakas na teknik si Jack kaya nadamay ang mga tao. Ngunit pinigilan ng samurai ang atake. Pero hindi siya tinigilan ni Jack hanggang sa mapinsala ito. Saka walang awa pa nitong pinaghihiwa ang kawawang samurai. Ngunit lumaban pa rin si Doji at nagawa pang labis na mapinsala si Jack. Samantala si Kaido ay nagalit kaya nag-transform sa kanyang anyong dragon. Dahil meron pala siyang kapangyarihan ng mythical zone type devil fruit. Saka lumipad ito sa kalangitan. Kalaunan ay kumidlat sa Akobore Village. Kaya kinabahan ng lahat dahil alam nilang nagpunta doon si Kaido. Tinawag ni Law si Luffy para makita ito. Saka nasaksihan nila ang tila malakas na bagyo at sa likod ng mga ulap ay nakita ang nakakatakot na napakalaking dragon. Dahil sa takot ay nag-transform din si Momo. Kalaunan ay unti-unting lumabas si Kaido mula sa ulap. Saka pinag-utos nitong dalhin ni Jack sa kanya ang mga ito. Nagulantang sila Luffy nang makita si Kaido dahil napakalaki at napakalakas nito.